Good morning everyone. Welcome to my channel, MJC TV. Well, kamusta na kayong kaibigan? It's a beautiful day. So, kailangan ko maglakad ng mga 30 minutes. So, in the morning, is ito na makapaglakad ako ng mga 30 minutes. Parang exercise na rin, no? At saka, kung magandang araw. Pero kung hindi naman, stay at home muna. Okay, well, mga kaibigan, how's life now? Nakapagdasal na ba kayo? Well, kailangan na natin nakapagdasal ba kayo this morning at saka kagabi. So in the morning, we have to pray. We have to thank God for the beautiful day, for a new life. And sa gabi naman, we need to pray for forgiveness sa lahat ng mga kasalanan na nagawa natin na hindi maganda sa nakaraang araw, at also for the thank God and also for all the blessings. Well, mga kaibigan, I just want to share to you yung naging buhay namin dito sa Italy, no? Nung nasa simbahan, nasa Pilipinas kami, talaga kumbaga sa mga taong simbahan na rin kami. So, hindi mahirap na rin kumbaga sa mawala yun. So, nadala namin yung buhay namin dito sa Italy, yung ganong life. So, in the morning, we are thankful nga sa unang naging bahay namin. Ang bahay namin ay malapit lang kami sa church. Well, so in the morning, kailangan namin mag-simba before going to work. Dumadaan kami sa simbahan. If you have time, naabatan kami ng mass. Pero kung wala, we just visit lang, no? Ganon din sa hapon. Pag-uwi namin, matindi kami ng mass, or sometimes we solo visit lang. Well, prayer in Italy, prayer helps really a lot. Kasi nga, we have 4 kids, no? We have 4 children. Nung iniwanan namin sila, isa ang starting ng high school, at saka yung tatlo, yung dalawa na sa college na, at saka yung isa mag-first year college na. So, pero, bakit nga ba nakarating kami dito? It's hard, no, na yung mga anak namin talagang nakapag-college na, kasi nung nasa Pilipinas kami, we have our own business na nasa export company na kami, pero nga nalugi. So, I decided to go na lang to Italy, since matagal nga ako niyayaya ng mga kapatid ko, pero at the time, we have a good business. So, kumbaga sana, hindi ko iniisip yun. So, nung magka-college na nga sila, nung nasa college na sila, I decided na lang to work in Italy, no? Kasi hindi na sapat yung kinikita namin, kasi nawala na yung export namin. So, we have only local works, pero hindi na sapat. So, I decided to go, and then sumunod na rin yung mister ko. So, yung 4 na lalaki, it's very hard na iwanan sila pa at the time. Yung mga age nila talaga kumbaga sana nasa dangerous age. Kasi nga, siyempre, andoon yung mga barkada, andoon yung mga iba't ibang klaseng, kumbaga sa iba't ibang klaseng bisyo na. Pero we always pray to God na sana i-guide nga sila. Pero, iniwan naman namin sila in good hands sa kapatid ko at saka yung sa auntie ko. So, we're very thankful to them, no? So, ang ginagawa namin, ako, dito sa Italy, kailangan, ang work namin is malayo. So, kailangan namin sumakay. At the time, wala pa kami sasakyan. So, nagbubus lang kami. So, kailangan, pag pumasok ka ng work, nasa on time ka parati. Kasi ang bus dito, every 1 hour, tsaka dadaan. Kasi hindi naman busy city yung place namin. So, ang daan ng bus every 1 hour. So, kung late ka ng 5 to 10 minutes, you have to wait for another 1 hour, no? So, ang ginagawa ko, in my bag, I have my rosary at saka yung prayer book. So, malayo-layo din kasi ang namin, almost 30 minutes bago ko makarating yung work. So, ang ginagawa ko, I pray the rosary kung nasa bus na. Pero kasi, I don't want yung idle moments, no, excuse me, I don't have idle moments. So, instead na mag-isip ako ng masama, I decided to pray my rosary. So, kung matapos din yun, I have my prayer book. So, yung work ko is, yung pagbaba mo sa Pullman ay, namin, trabaho ko na. Pero, bago
Pero bago mo marating yung bahay namin, there's a garden, no? Napakaganda ng garden. So I decided na, kumaga sa ano, aalis ako ng maaga. So instead na bababa ako kaagad diretso sa work, I decided na dadaan muna ako doon sa garden. So in the garden, I have to pray also again another rosary, no? Nag-rosary ako po. And then, yung malapit sa garden, there's a church. So after ko mag-rosary or kaya hindi pa tapos ang rosary ko, I have to pass sa simbahan muna. There are times na nakasimba ulit ako. Kumbaga sa ano, dadaan ulit ako ng simbahan. So, kumbaga sa ano, kilala na ako ng pari doon na every morning I do that, no. So, kung nakapagdaan ka sa simbahan, you feel na talagang parang ang ganang ng work. Tapos siyempre, parang napakagaan lang talaga. So, ganun nga ang ginagawa ko. Tapos, on Thursday night, doon sa church namin, merong kumbaga sa holy hour for 1 hour. So, umattend kami ng mister ko din doon. So, ganun. Tapos, sa gabi, we have a rosary. No? We pray the rosary. Dalawa lang kami. Kasi dalawa lang kami sa bahay. So, ganun. We always pray hard to God, no? So, hanggang sa unti-unti, nakatapos yung mga anak ko. So, every 2 years, umuwi kami. So, every time, nakatapos yung isa, and then, sunod isa, and then yung isa, na-proceed sa 10 years course. So, kumbaga sa ano, pero during that time, talagang, I have a friend na priest na sinabi ko, Father ka ako, mag-ako board exam yung anak ko. So, he always told me, Mary Lou, you must simply pray hard. Kung talagang anong gusto mo makamit, you have to pray hard, no? So, siyempre, yun ang ginagawa namin mag-asawa. Always pray hard na makamit namin. At saka yung guidance sa mga anak namin, protection, no? Parati sa kanila. So, kumbaga sa ano, lahat sila nakapasa ng board exam. So, ngayon, naging maganda ng work nila. At saka yung isang ngayon, kumukuha ng specialista na. So, excuse me. So, kumbaga sa ano, for me, talagang prayer really helps a lot. So, sa atin, no, napakaraming, kumbaga sa ano, kung dito tayo malayo tayo sa family natin, there are so many temptation, no? Napakaraming temptation po. Paano natin ma-avoid ang mga temptation? So, siyempre, through prayers lang talaga. Kasi if not, at saka, we have always put in mind. Kasi noon, yung mister ko is 2 years pa muna siya bago na, ganda ng panahon na, no? So, 2 years pa muna siya bago nakasunod sa akin. So, siyempre, at that age, you have so many temptation. So, the first thing I put in mind, no, parati, I don't want to, hindi ko maano yung temptation na to, no? Pero, kasi nga, I'm afraid of karma. So, bali, kumbaga sa ano, natatakot ako na may karma. Kasi I have 4 sons. So, yun, isa na yun sa nakatulong kaya na-avoid ko yung mga temptation. Again, so dumating yung mister ko, pero yung hardship sa work, yun ang napakahirap. Talagang napakahirap na walain namin naranasan bago nakuha yung anong gusto namin, no? So, now, we thank God. So, for almost now, we stayed there for almost 20 years na, no? 20 years na kami dito. So, ngayon lang kami kumbaga na at that 10 years yung 10 years namin na to na nandito kami, talagang mahirap. Talagang napakahirap, no? We don't have every time na makuha na namin yung sahod namin, we need to send them to the Philippines sa pag-aaral ng mga bata, no? So we don't need don't need new buy or clothes, no? So pagkain lang na extra expenses for other, no? Kahit sa mga damit namin, we don't always buy new dress or new shoes, no? So always pinapadala lang namin yung pera namin ngayon. So ganun ang naging buhay namin. So
we're thankful nga for mga siguro mga after mga more than 10 years, mga 15 years. Kasi mga 10 years nag-aaral pa rin yung isa kong anak. So, for almost 10 years, saka lang kami nakabawi, nakahawa kami ng pera namin. Yun lang. So, ganun. So, ngayon, we're so thankful, no? Ngayon, ciao! So, ang pera namin is, kumbaga sa amin na yung pera namin. So, nakakahawak na kami. Nakabili na kami ng kumbaga sa anong gusto namin nabili na namin. So, ganun mga kaibigan. We're so thankful. Na talaga kumbaga sa wag lang tayo kumbaga sa wag tayong makawala, wag tayong sa ating pagdarasal. Siyempre always in prayer, we always thank God, Mama Mary, for the blessings, for the protections that He gave to us. Yun. At I'm so thankful na yung mga anak namin ay nakatapos din sila sa tamang panahon, at saka the other maganda na yung nag-work nila. So we're so blessed. Ngayon, ayaw na nga anak namin na bumalik na kami dito sa Italy. So we decided pa rin na bumalik kasi nga kumaga sa mamimiss na rin ang buhay dito, at saka ngayon nag-work na kami hindi na kagaya ng dati na talagang work hard. So ang importante ngayon, we have our own income. Kumbaga sa they have also share to us pa rin. Binibigyan na rin nila kami ng sustento, but not like na talagang yung pera namin ipapadala pa. So thankful to the Lord for these blessings and for mga kaibigan. So that's for this time. The next time I will share to you. Ciao Django. I-share ko na rin sa iyo yung mga ibang kumbaga sa there are so many things na I want to share to you, no. Bilang FW, hindi lang tayo FW, we also become naging peacemaker tayo sa family na pinagtatrabuhan natin, because they love kumbaga sa they appreciate na tayo mga Pinoy talagang kumbaga sa very kumbaga sa talagang matiisin tayo magtrabaho, at saka family oriented tayo. So they really love that. So well mga kaibigan, so much for this time. Sana may mukhang tulong akong na-share sa inyo. So the next time I give you more kung bakit tuloy ang success ng aking anak. Well mga kaibigan, thank you. Thank you. Okay, God may just remember, Mama Mary loves us. God loves us. Okay. Bye-bye.